Let us read once again ang patukuranan sa atong mensahe nining kabuntagon. Ug akong basahon sa New King James Version. It's a bit long. Let me just read kutob sa verse 16. Tingali din hilang ta kutob sa verse 16. Jeremiah 1:11. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. And the word of the Lord came to me the second time, saying, what do you see? And I said, I see a boiling pot, and it is facing away from the north. Then the Lord said to me, out of the north calamity shall break forth on all the inhabitants of the land. For behold, I am calling all the families of the kingdoms of the north, says the Lord. They shall come, and each one set his throne at the entrance of the gates of Jerusalem, against all its walls all around, and against all the cities of Judah. I will utter my judgments against them concerning all their wickedness, because they have forsaken me, burned incense to other gods, and worshipped the works of their own hands. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much that you are our God and that you revealed yourself unto us and that we have come to know you, a holy God, a righteous God. Yet you are also a loving, merciful, and a gracious God. Father, as we come to study your word, may you give us wisdom and understanding aron ang mga sabdan ang imong mga pulong sayano lang mga pagi. Continue to reveal yourself unto us through your word, Lord God. Teach us your word. Help us also to teach your word to others and to live according to your word. Hinaut ikaw mahimaya sa among taliwala karon o Diyos. Lord, take your place. In Jesus' name we pray. Amen. Now our topic for today in this portion of scripture is God's announcement of judgment for Judah. Now, atong makita sa tibok chapter 1 sa Jeremiah nga ang Diyos maagyo'y nag-initiate sa action. God takes the initiative. Basaha ang tibok chapter 1, puro ang Diyos mo'y nagpaisugda og nanguna sa pag-intervene, sa pag-deal sa iyang mga pinili nga katawhan. God is very much involved in biblical times and even today. Usa na sa mga atong lessons nga makatunan this morning. Ang atong Dios dili lang distant God, but He is very much involved in current events. Now, atong gi-divide kining atong passage karon this morning sa katulo. Tulo ka points. Una, God nag-announce sa iyang plan of judgment for Judah gamit ang duha ka visions, morning verse 11 to verse 15. God's announcement of judgment. Then ikaduha, ang Dios naghatag og rason sa iyang paghukom sa verse 16 nganong namay paghukom. Ug ang ikatulo, verses 7 to 19, naghisgot mahitungod sa iyang gipadala nga messenger, the messenger of judgment. In short, kung ato ning move on, the arm of judgment, announcement, reason, messenger of judgment. So, mo ning atong flow sa atong pagtuon karon as we move on sa mga text nga atong pagatunan karon. And I believe, anyway, na may paniud to, but hindi nato mahuman ang kanilang duha ka points ng atong tunan this morning, kutob sa verse 16. Now, let's start sa first point,
ang pag-announce sa Dios sa paghukom. O ang Dios dinhi sa verse 11 to 15 gipaagi niya og duha ka panan-awon. Ngadto kang Jeremiah, nakigstorya siya ni Jeremiah og nagamit siya duha ka panan-awon aron pag hatag og mensahe ni Jeremiah sa umaabot nga katalagman nga paghukom ngayang ipahimutang sa Juda. Ang una nga panan-awon mo kining almond branch, walang ko ka produce og picture unsay look niani. Ug ang ikaduha ang nagbukal nga kaldero, mo ning duha ka vision, God's message to Jeremiah para i-preach ni Jeremiah sa tibok nga Juda. So atong sugdan karon ang una nga panan-awon ug mao kaning almond branch. Og niini atong makatunan sa vision of the almond branch that God's word will be fulfilled. Let's go to verse 11 and let me read sa Cebuano na pod nga version. But anyway, the New King James is there. Verse 11, the first vision, the almond branch. Og verse 12 atong lahoson, labot pa ang pulong ni Jehova miabot kanako nga nagaingon, Jeremias, unsay nakita mo? Ug ako miingon, nakita ko ang usa ka sungkod sa kahoy nga almendras. Unya miingon si Jehova kanako, nakita mo pag-ayo, kay ako nagabantay sa akong pulong sa pagbuhat niini. First, God showed the vision, and then God sulti ni Jeremiah unsa may pasabot sa vision ngayong gipatan-aw ni Jeremiah mo ni pattern karon nining duha ka vision. Kini nagpakita kini nga vision of the almond branch. Almendras. I don't know kung familiar kung it's not man ano. Lagi na usay sagol sa chocolate. But tingali next time mag-produce ng picture kalimot lang jud ko kuag picture nini. But unsa may connection nini. But anyway, this almond branch o kaning ang meaning nga gihatag sa Dios dinhi, it's very beautiful. But here makita nato nga ang Dios mo'y nagsugod sa communication. Ang Dios gikan sa pagtawag pa lang ni Jeremiah no, verse 1 hangtod sa verse 6 to 10, atong makita nga ang Dios mo'y nag-initiate sa pakig-communicate ngadto ni Jeremiah. Wala niya pasagding kalibutan, nag-intervene ang Dios, iya ang lihok, iya ang initiative. Nini nga mga verses gigamit sa Dios ang usa ka yano nga image, pero laom nga panan-awon aron ipahibalo ang usa ka powerful message ngadto ni Prophet Jeremiah. Kini usa ka mensahe nga nagdapit kanato sa paghunahuna sa nature sa God's word, the nature of God's word, o the nature of God, ang iyang pagka-faithful. Ug ang kinaiya sa iyang mga pulong kung kini mogawa sa iyang mga bakba. See? Ang almond tree, almond, silent L. Daghan bitaw nagreklamo sa English nga nang daghan mga silent L. Naay stand-up artist nga nag-ingon, nga nang ang English word ramang kunoy nay silent. What if napoy silent number kung magbayad tag tax? Insert lang nato. Ito, English puno kay silent letters, pero ang BIR or ang IRS, walay silent numbers kung magbayad og tax. But anyway, ang almond tree, ang almond branch, ang almond tree, it is known sa Israel nga maoy unang mamulak sa dihang padung na ang spring og pa-end na ang winter. It's a sign nga ang winter season naghinapos na, nya nanay bag-ong musugod nga lahi nga season, a time of new life and fruitfulness. Ang almond tree mo ni signal, mo ni sign nga spring is coming. Kung dihang mamulak na ning almond tree,
ang saad sa spring, sigurado gyud nga moabot na. Spring is on its way. Ang atong season dire no kay duha man init ting-uwan. Pero sa kanang naay snow, moagi og winter, usa pa ang spring. O sa dili pa matunaw ang mga snow sa dihang nag-anam-anam, ending na ang winter. Sa Israel, ang almond branch, maoy ilang sign, mamuwak na gali na, oy, pa-end na ang winter, magsugod na po ang spring. Now, si Jeremiah sa Anatoth, diha man siya nagpuyo, no? Naay commentator nga nag-ingon that even today, kini nga land, kusog gihapon nag-produce og almond, puno daghan gihapon almond tree, kini nga land ni Jeremiah even today. Now, how is this connected sa pag-ingon sa Dios, ready to perform His words of verse 12? How is this connected? The almond tree is ready. Yes, ready tungod kay umaabot naman ang spring. While that is usa sa one way of understanding it, ready na ang spring, kay namuwak na, ready na ang Dios. Yes, that is true. But dili lang klaro sa Cebuano o English nga translations, pero sa Hebrew, ang Dios nagamit diri og play of words. Usa sa paagi sa Ginoo nga pag-level sa understanding sa tao, naay play of words diri dili lang klaro sa English o sa Cebuano nga translation. The word ready, kung NIV niyang gamit, that's watching. Kay ang Hebrew word niya na shoked or shoked, it sounds very similar sa Hebrew word sa almond. The word actually almond is the noun form of the verb watching or ready. Ang almond is shocked, ang watching is shocked. Di man kay ko familiar, but gamay lang difference. Noun ang almond, ang verb, mooy root word, mooy verb, watching. O ang almond tree, known pod ni as the watchful or the watching tree, the waking tree. Kay mo man ni una nga, kung sa ato pa mumata, kung dihang padung na ang spring, mo'y unang nagbantay, uy, umaabot ng spring, mumata na ko, mamuwak na ko. There's a play of words. Sa pag-ingon, kung baga ning ingon si Jeremiah nga, I see a watching tree. Og niingon ang Dios, sakto ang imo nakita, kay nag-watch pug ko nga i-perform ang akong word. So there's a play of words here. The almond tree was the waking tree. Morning tree nga, sa ato nang gikaingon, mo wake up, human ang pagkatuog sa winter. Ang tree mo'y unang nag-watch para sa umaabot nga spring. Ug ang Dios nagpakita ni Jeremiah, pinaagi sa almond tree, nagtudlo ang Dios nga doon ni Jeremiah, nga God is awake. God is watching. He is not asleep. God, hindi natutulog ang Dios. Wala mag-hibernate ang Diyos, wala mo biya sa iyang created universe, o gipasagda na lang ang universe. God is still on the watch. Nagtanaw ug nagbantay. He is wide awake, watching and waiting. Niini nga pananawon, ang Diyos nag-provide ni Jeremiah og visual metaphor sa iyang pagkamabinantayon og sa iyang faithfulness nga tumanon gayud ang iyang mga pulong. Ang Dios nagbantay og nga tumanon gyud niya ang iyang mga pulong. Morning usa sa atong makatunan, God will perform His word. God is watching, nagbantay siya nga iya gyung tumanon ang iyang mga gipang saad. Morning, yang gitudlo nga ni Jeremiah pinagi sa pagpakita,
nining almond tree. What God is watching for us is to make sure nga ang tanang gisaad sa Dios mahitabo gayod, mulabay gayod, matuman gayod. Nagtanaw siya sa iyang mga pulong nga matuman kini. O sa tibuok book sa Jeremiah, it's all of prophecies, but it's also God teaching that sa tanan niyang gipamulong, tanang mga prophecies, tanang mga promises, tumanon gayod sa Dios. See? For I am ready to perform my word. Kay ako nagabantay. If you have NIV, I am watching to perform word. Kay ako nagabantay sa akong pulong sa pagbuhat niini. Now, loaded kayo ning statement nining assurance ug promise. Nagpahayag kini sa pagkaandam sa Dios, sa pagpahinabo sa katumanan sa iyang mga gipamulong o gipangsaad. Sama sa almond tree, nga kung magsugod na nigpamulak, sigurado gyud nga moabot ang spring, ug wala gay makapugong niini. Now, the literal translation niini nga phrase, for I am ready to perform my word, literal, for I am watching over my word to perform it. We can learn important truth gikan ini sa kinaiya sa Dios og sa iyang relation sa iyang mga pulong kung siya musulti, kung siya musturya, kung siya mamuhi og pung. See? Watching over or keeping watch sa literal nga pagka-translate nini, God is actively overseeing and ensuring the fulfillment of His word. Active ang Dios nga nag-oversee o mag-oversee nga magsigurado nga matuman gayod ang iyang mga pulong. Mo take manig time, tungod kay ang timetable sa Dios lahi man sa tao because He's eternal. He's not bound by time. Ang tao ra may nagtan-aw sa time. But He is watching. Og iyang isiguro nga matuman gayod ang iyang mga pulong. See? Over my word. Nag-emphasize sa authority sa Dios og sa pagkasigurado gayod sa iyang spoken word. And the word to perform it, sa pagbuhat niini, ang Dios kung musulti, wala lang siya magsulti og words. He is actively bringing it to fruition. When God speaks, involved niya na ang iyang energy, ang iyang power sa pag-perform niya na. Sa perspective sa tao mo, take man tingalig time, but on God's timetable, way makapugong nining matuman gyud kini. Ang pagkamatinud-anon sa Dios siyang pulong, wala magdepende sa timetable or sa kahimtang sa tao. Kung ang Dios musulti, kung ang Dios manaad, andam usab siya sa pagtuman niini. Andam siya sa pagpahinabo niini. Ang iyang word dili empty, but a powerful declaration siyang purpose ug sa iyang intent. Og mao ning iyang gitudlo ngadto kang Jeremiah. Kaniadto pa ako nag-warn sa mga katawhan sa Israel not to serve other gods. I am watching and I'm ready to perform my word. Sa Deuteronomy 8 pa lang, if you will read it, wala na ako gibutang diri. Iniingon ng Diyos, I will surely destroy you kung mo serve mo other gods. Deuteronomy 8, 19 ug 20, kung wala ko masayop. Ang pananaw sa almond branch, nagtudlo kanato niining timeless nga truth sa tanang mga believers. Nagpahinumdom kanato nga ang pulong sa Dios dili walay pulos o walay gahom. That's why it's important to study God's word because it's powerful. Time
cannot stop or hinder sa pagkatuman sa pung sa Dios. When God speaks, iya usab gipalihok ang proseso sa katumanan niini. God's promises and declarations are not empty. Active ang Dios sa pag-ensure nga matuman kini. God is going to do everything He's promised to do. Iyag yung kumplituhon ang iyang mga saad. God's word is not dead. It's alive. That even thousands of years, pinagi sa pung sa Ginoo, makausab nig kinabuhi, makatransform sa life. Walay usa nga makapugong sa saad sa Dios, nga dili matuman kaysa nga wala usay makapugong sa spring sa dihang magsugod nagpamulak ang almond tree. Kini nga pananawon, kini nga message sa Dios ngadto ni Jeremiah, naghatag kanatog paglaom kita nga mga Kristohanon. Napuno man ang kalibutan karon sa kadautan, sa kalisod, sa kakapoy, sa kasakit, but God is full of promises sa Scripture nga one day iya kinita nang wagtangon o magbuhat siya bagong nga langit o bagong yuta, maghatag ka na lawas nga dili madunot. We are full of hope. Tungod kay mao man kini ang kinaiya sa pulong sa Ginoo. He's watching to perform His word. Mao na yang message ngadto ni Jeremiah. Ug ang Dios dili ma-change. Ang kinaiya sa Dios dili mausab. Ang matag-usa sa iyang mga gipangsaad, matuman yun kini. Sama sa pila ka thousands of years nga saad niya, panahon pa pagkahagbong ni Eve, nga naay seed of a woman, og natuman kini pagkahimugso ni Ginoong sa Kristo. Ning labay pang pila ka libo ka tuig, pero wa gihapoy makapugong sa pagkatuman niini. Now, dugay man tingali ang pagbalik sa Dios, pero way makapugong sa iyang saad nga mobalik siya. Dinigsuon, hinumdumi pod ang saad sa Dios sa iyang pagingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. You can come to the Father only through Jesus Christ. It's promise. Then God will fulfill it if you all come to Him. Nagtawag kini kanato, kining vision sa Amman branch, nga saligan ang pulong sa Ginoo. Og nga siya gayod matinud-anon sa iyang mga pulong sa pagtuman sa iyang mga gipahayag, iyang mga gipang saad. Og naghagit kanato nga atong itugyan ang atong pagsalig niining unchanging nature sa mga saad sa Dios. Magmasaligon ta sa pulong sa Ginoo, knowing that He is actively at work to bring out His promises. Mao ning giingon ni Paul sa New Testament sa 2 Corinthians verse 1 to 20. For all the promises of God in Him that is in Christ are yes, and in Him that is in Christ, amen, to the glory of God through us. Ang tanang mga saad sa Dios in Christ are yes. Diha lang gyud ni Kristo ang katumanan sa tanang mga saad sa Dios. Now the next vision, kaldero nga nagbukal, nagtudlo pod kanato nga coming ang wrath, ang kasuko sa Dios. Let's go to the next passage, verse 13. This vision sa nagbukal nga kaldero, it's a powerful imagery nga nagpakita niining usa ka mensahe, metaphor nga ang paghukom hapit na gyud. Nagsingabot na nga paghukom para sa mga katawhan sa Juda ani nga time.
ug ang pulong ni Jehova miabot kanako sa ikaduha nga nagaingon, unsay nakita mo? Ug ako maingon, nakita ko ang nagabukal nga tubig sa kaldero ug ang naong niini gikan sa amihan, north. Amihan, north. The phrase second time sa ikaduha, nag-emphasize nga ang Ginoo persistent yun naki-communicate ni Jeremiah. Ug nga nagpakita sa kahinungdanon o sa pagkadinalian niini nga mensahe. Duha ka vision ang gihatag sa Dios ngadto kan Jeremiah tungod kay importante kayo ang message nga ihatag sa Dios ngadtong Jeremiah para sa mga katawhan sa Huda. Og ang pagkadinalian niini. Nakita ni Jeremiah ang usa ka kaldero nga ang sulod niini nagbukal nga nagatubang sa north sa amihan. Ang hulagway sa nagbukal nga kaldero nagpakita sa kakusog ug nagsingabot nga katalagman. Nagbukal sa tupay hilabihan gyud ni nga katalagman niya nagsingabot na, hapit na gyud moabot. Ug unsa kini kahapit? 40 years ning abot jud kini nga katalagman sa Juda after 40 years. That's Jeremiah 39. Now, verse 14, then the Lord said to me, mao ni karon ang meaning sa nagbukal nga kaldero. Unya si Jehova mingon kanako, gikan sa amihan from the north ang daotan mugula ibabaw sa tanang mga pumuluyo sa yuta. That's calamity. Calamity shall break forth. Kay ania karon, ako motawag sa tanang mga banay sa mga gingharian sa amihan. Nagaingon si Jehova, og sila mga but, og ang tagsa-tagsa kanila, mupahaluna sa iyang trono sa pagsulod mo sa mga ganghaan sa Jerusalem. Og batok sa banay, mga bata nga ug batok sa tanang mga bata nga nagapalibot didto. Kuta, medyo hanap na lo. Og batok sa tanang mga syudad sa Juda, sa Huda. Ang mensahe sa Dios is clear. First, nagbukal nga kaldero, then ang Dios naghatag sa pasabot nini. Ang katalagman hapit na moabot sa Huda. Sa panahon ni Jeremiah. Nini nga panahon, giklaro sa Dios, dool na lang gyud mabot. Para sa Dios, dool na lang kay ni ka-eternal man siya. But ning labay pang one generation, nga labay pang mga around 40 years. Ang Dios clear kayo, nag-speak kang Jeremiah, nga nagtagna nga ang katalagman moabot sa tanang lumulupyo sa yuta sa Huda. Nagpakita sa pagkagrabe nga paghukom, tanang lumulupyo sa Huda, musinati nini, walay exempted. Labihan ang kasuko sa Dios nini. Kini nga katalagman, dili usa ka sulagma nga panghitabo, kundili maoni ang divine response. Maoni ang tubag sa Dios sa baga kaayo nga rebellion o idolatry sa mga tao sa Juda. Ato ning tagsa-tagsaon, ini nga verse 15. Gamay lang, dili lang tanan. Shall break forth, verse 14, shall break forth, mugula. Kini nga verb, nag-convey na ng idea of opening or unleashing. Ablihan or mag-unleash, magpagawas. Metaphorical nga pag-describe sa pag-release of disaster. See? Calamity shall break forth. Ang Diyos mag-release, mag-abli, mag-let go of disaster.
Verse 15, for behold, I am calling. You see God's divine action. It's God's declaration. Nag-emphasize sa imminent action nga himuon sa Dios. Ang Dios, hapit na gyud mubuhat niini. I am calling. Nagsugod na ang Dios. Nagsugod na ang Dios og hanay. Ini nga time, ang Assyria, waning na ang power nila. Ang Assyria mo'y nag-defeat sa Northern Kingdom, Israel. Southern Kingdom is Judah. Ang Assyria, waning na ang power. Og ang Babylon, gaining na pod ang ilang power. When God said, I am calling, giandam na niya ang nation nga mo invade sa Judah. Niini nga time, nag-anam-anam, nagkadako ang power sa Babylon. Ug ang Babylon mo gigamit sa Dios pag tuma nini 40 years later nga mahitabo kini. You see, pag-ingon sa Dios, I am calling, nagsugod na siya andam. Imminent na kaayo. Dool na kaayo ang pagkahitabo nini nga action, nini nga saad kay nagtawag naman ang Dios. Og ang Dios mo'y nagtawag, Dios mo'y naghanay. See? Says the Lord. See, says the Lord, they shall come. Nag-reinforce nga padung na, nagsingabot na kining event, o kining event, it's divinely ordained. Ang Babylon, wala man sila maguna-una nga kaning Diyos may nagsugo nila. The Babylonian Empire, wala maguna-una nga Diyos may nagsugo nila. Pero ang Diyos mo'y naghanay, nagamit sa unbelieving nation, pag-discipline o pag-judge sa chosen people because of gross idolatry. God's wrath, you see? Wala mag-believe ang Babylonian Empire nga sila nagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Pero ang Diyos mo'y naghanay. This is divinely ordained. This is ang pagkasigurado sa giproclaim sa Diyos. See? They shall come and each one set his throne at the entrance of the gates of Jerusalem, against all its walls all around, and against all the cities of Judah. It's a very great tragedy. Mao ni ang meaning nining boiling pot nga kaning gikan sa north nagpadung nagyabo. Kaldero nga nagbukal nga padung na kayabo gikan sa north padung sa Judah, southern kingdom ning Judah. So you see, og unsa may picture sa pagkahinabo nini, each one sit his throne. Sa ibut pasabot na mo ni hint sa judgment nga moabot sa Jerusalem. Jerusalem, I mean the entire Judah. Jerusalem will be a city under siege. Ang enemy armies mag-camp around the walls of Jerusalem. Magpaabot nga mag-starve ang mga tao. Then, while nagpaabot sila, ang unprotected villages hudton po og patay. This will be total humiliation. You see? Sa ancient times, kung ang king gusto magpakita niya ng pag-dominate sa ilang mga kaaway, mag-set up siya sa iyang kingdom diha sa gate sa capital city. Para pagpakita nga total humiliation o nga under rule na sila, ang invading king mag-set up sa iyang throne diha sa gate sa capital city. See? Ug mao ni mahitabo og nahitabo gyud sa Judah around 40 years later. Consider how degrading kini sa city of Jerusalem. The son of David, diha naglingkod ug maglingkod, supposed to sit on this throne. Dugang pagyod, the city of Jerusalem, mooy gisaad sa Dios nga mooy mahimo niyang gingharian.
God's throne will be in Jerusalem. Ug mao ni mahitabo. Ug nahitabo adto nga panahon because of gross idolatry. Tungod ni anang pagsimba og Dios-Dios. Grabe ang kasuko sa Dios. Grabe ang pagka-humiliate tungod sa kapungot sa Dios sa Jerusalem. O sa chapter 39 sa Jeremiah, tulo ka kings nag-set up sa gate sa Jerusalem. Invading armies. Dinhi ang Dios nag-emphasize nga siya ang nag-arrange niini nga paghukom. Siya ang nagtawag sa families of the kingdoms of the north. Nagpahinumdom ka nato that God is sovereign sa tanang nation, sa tanang kingdom. Ang Dios mo gilabaw nga makagagahom. Even ang action niining mga tao nga magtuog Dios, even ang action niining mga tao nga nag-oppose gani og Dios, gigamit sa Dios pagtudlo o pag-accomplish sa katuyuan sa Dios. God is sovereign. But the real point here is that God Himself will do the judging. Ang Dios gayod mo ay naghukom ug maghukom. Prerogative sa Dios ang paghukom. Judging sin is God's prerogative. He is the righteous judge who uproots and tears down nations, who destroys and overthrows kingdoms. Mao ni ang iyang saad, message ngadto kang Jeremiah. Ang Dios gayud mo ay magsilot. Ang Dios mo ay maghukom. Si Jeremiah lang ang magdala ni ining mensahe sa paghukom, pero ang Dios mo ay muhukom. While kini nga vision nagbukal nga kaldero usa ka paghukom, it is also a call to repentance and reflection. Ang Dios nag-desire gyud siyang mga tao nga mubalik ngadto sa pagsimba sa tinuod nga Dios, nga musalikway ni anang pagsimba og Dios. Sa chapter 3 dinha nato makita nag-desire gyud siya. Di ni mo abot kung kamo mubalik nako, kung kamo musimba nako. Naglong gyud siya ni anang mga kasing-kasing nga humok nga mohatag silang kinabuhi, tibok kinabuhi sa pagsimba kaniya og dili sa pagsimba og lain nga Dios. Despite niining panan-aon og nga prophecy nga needless, importante nga atong i-recognize that God is not only God of judgment, but also God is a God of mercy. Dinhi naghatag siya warning. Sa visual metaphor, nagtawag sa mga tao, pag hinulsol ka mo, aron dili kini moabot nga dakong katalagman. Sa panahon ni Jeremiah, baga ang idolatry, the same gihapon karon. Ug tingali ning samot, I don't know, pero grabe manggong idolatry sa panahon nilang Jeremiah pod, kay even their sons and daughters gi-offer Manila as a sacrifice. Wala man tingali ta ni anak karon, pero naa gihapon ng pagsalikway ug pag-ila sa Dios. Ug ang Dios dili gyud mausab. Ug wala mausab. Pungot og kasuko gihapon sinianang mga tao nga wala mag-ilak kaniya tungod kay that's rebellion against the Creator God. Ang desire sa Dios dili lang pagdala ni ining kalamidad, kundi nga ang iya untang mga katawhan, ang mga katawhan unta maghinulsol ug madugtong balik kaniya. Mao gyud ni ang desire sa Dios gyud. Nasuko siya kay nagpalayo naman ang mga katawhan, kay gusto man ang Dios ang mga katawhan moila niya ug magpaduol niya. Ang Dios naglong gyud niya ng mga kasing-kasing nga mo turn away from idols. Motalikod gikan sa pagsimba niya ng Dios ug motalikod niya ng pagkinabuhi nga makasasala.
aron ma-experience ang forgiveness o ang redemption o ang pagkadugtong balik sa Dios. Now, ngano man nga mag-allow man ang Dios nining hilabihan ka ngidlis nga katalagman o dili lang gani allow, siya gyud mismo ang mangunay nga mahitabo kini. Nganong tugutan man di lang tugutan, siya mismo maghanay niini. Verse 16, let us not forget that God is not just holy and righteous, loving, but He's also loving and merciful. God is not just loving and merciful, but He is also holy and righteous and just. Now, here's the reason. Nganong gihanay kini sa Ginoo, sa Dios, nga mga ngidlis nga katalagman, maoning nawagtang gyud ang Israel sa mapa tungod niini. See, ning abot ang time sa Babylon, gamay na lang ang nabilin sa Judah. Silang Daniel dito na lang sa Babylon. But anyway, this is the reason. Verse 16, I will utter my judgment, og ako mubungat sa akong mga paghukom, bato kanila, mahitungod sa tanan nilang kadautan, kay sila mingbulag kanako, og na nagsunog og insinso sa laing mga Dios, og na nagsimba sa mga buhat sa ilang kaugalingong mga kamot. You see the reason sa paghukom? The primary reason sa paghukom sa Dios mao ang pagbiya nila sa Dios. And this implies nga tinuyo ang pagtalikod nila sa Dios. Kining pag-ingon nga mingbulag kanako, because they have forsaken me, gituyo nga pag-forsake, tinuyuan nga pagtalikod sa Dios. Nagpaila silang apostasy og pagkadili masinugtanon. Ang rason behind nining ngidlis nga katalagman nga paghukom is klaro kaayo. Wa maglipod-lipod ang Dios dinhi. Ang mga katawhan sa Juda ming salikway sa Dios. Tinuyuan nga pagsalikway. Ning talikod sila ni anang the one who created them, not just as human but as a nation. Og nga ning sunod og ning simba ni anang lahi nga Dios, nga dili mo'y nagtigom nila, dili mo'y naghimo nilang nasod, dili mo'y naghimo nila ingon nga tao. They even worship niya nang mga butang nga ilang gihimo sa ilang mga kamot, handcrafted idols. Ang kining pag-forsake sa Dios aron musimba og laing Dios, mo ni pinakahabog sa pagrebildi sa tao batok sa Dios. Ang pagtalikod sa pagtuo sa tinuod nga Dios kay mosunod kag simba sa lain nga Dios, pinakahabog nga paagi sa pagrebildi sa tao batok sa Dios. Unsa na lang gyud ka peligroso kining idolatry. Kini usa ka lig-on nga pasidaan batok ni ana idolatry ug usa ka tawag sa pagbalik sa pagsimba sa usa ka matuod nga Dios. You see unsa ilang gibuhat, unsay rason? Because they have forsaken me. Sa unsang paagi sila ning forsake sa Dios, they burned incense to other gods. Na nagsunog og insinso, this is their way of forsaking God. Nag-offer sila og sacrifices, naghalad sila og insinso sa laing Dios. This is a form of idolatrous worship. Direct violation sa first commandment. Ano sa may first commandment? Thou shalt have no other gods before me. Pero ang gibuhat sa mga katawhan sa Juda, nag-offer sila og sacrifices. And the word burned incense or sa Latin offer sacrifices, part ni ana
mo kining halad para sa kapasayloan silang sala. They went to another God para mag-offer og sacrifices for their sin. Another God. That is why God is so angry. Napa ba ning practice karon og magsunog og insenso para sa laing Dios, para sa binuhat sa kamot? See? Burned incense to other gods. Gross violation of the first commandment, thou shalt have no other gods before me. Nagpakita nga nag-devote sila sa ilang kaugalingon niining mini nga Dios. Nag-burn og incense, nag-offer og sacrifice niining mini nga Dios. They devoted. Nagpakita silang devotion niini nga mini nga Dios. What else? Worship the works of their own hands. Naa sila'y gihimo nga ilang Dios-Dios o ilang gisimba. Morning gipuog yun. Morning nawagtang yun ang Judah. Because of this, worship the works of their own hands. Nag-emphasize sa idolatrous practice sa mga katawhan. Wala lang sila mag-engage og false worship sa lahi nga God. Naghatag pod sila divine significance ni anang man-made object. Dili lang laing Dios ang ilang gisimba, ang ilang gikulit sa ilang kamot, ila pong gihimong divine. Gitagaag divine nga kahulugan ang hinimo sa ilang mga kamot. Gross violation again, blatant violation sa second commandment. Unsa may second commandment? Exodus 20. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquities of the fathers and the children to the third and fourth generations of those who hate me. See? Idol worship is hating God. It's rebellion against God. Ang mga katawhan sa Juda, wa lang mag-ila og laing Dios. Naghimo-himo pa gyud sila man-made objects og ilang gipaka-Dios. Gitagaan nila Dios non nga kahulugan. Dayag kayo nga pag-violate nining mando sa Dios nga dili maghimo og carved image. Dili mo yukbo, mag-alagad kanila. Sadly, Philippines is a very idolatrous country. Pero di sila wangkon nga idolatry na. Praying is a form of worship. Praying to that is a form of worship. But veneration, may ilang term, but that's another. Anyway, let's back to our text. So verse 16. Ang Dios nag-commission ni Jeremiah nining bugat kaayo nga sugo pagproklama sa paghukom sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan nganing talikod sa Dios. O nga it's a reminder sa responsibility kabugaton ug sa gikinahanglan nga kaisog sa pag-speak God's truth boldly. See? Si Jeremiah gitagaag tahas nini. Jeremiah, mao ning mensahe ipadala sa mga taga-Juda. Almond tree, boiling pot. I will utter my judgments. Ang Dios nag-declare sa iyang intention sa pag-pronounce na ining paghukom sa mga katawhan sa Juda. Nag-indicate sa iyang response sa mga
sinful actions, sa gross idolatry sa mga katawhan. Ang mensahe sa Dios ngadto ni Jeremiah, dili gyud di mausab, dili mapugnan. Iyang ipahayag ang iyang mga paghukom bato kanila. Nagpakita sa pagkamatarong ug pagkabalaan sa Dios. O nga nag-remind ka nato, ang Dios dili gyud mag-ignore ug mag-condone og sin. Sa human perspective og timetable mo take man tingalig time, but God cannot ignore or condone sin. But He will forgive. He can forgive if you will acknowledge and ask forgiveness. Ang role ni Jeremiah is dili i-water down or i-sugarcoat ang truth, but to faithfully declare the judgments of God, even when it is difficult and unpopular. Ang verse 16, nagpakita kanato sa mensahe sa nagsingabot nga paghukom tungod sa pagkadaotan sa tao. Ilabi na ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos, pagsalikway sa tinuod nga Dios. Nagsilbi kini nga usa ka pasidaan, warning. Nag-awhag sa mga tao nga maghinulsol ug mobalik sa Dios. Nagpakita sa commitment sa Dios sa iyang pagkamatarong ug sa iyang role. Ultimately, He will judge the people. Nag-highlight usab kini sa pagkapeligro ug pagkahilabihan kay daotan ni anang idolatry. Tungod kay mao man ay pagsalikway sa tinuod nga Dios. To close, the challenge for us today. While kini nga passage nag-speak sa specific historical context, while kini nag-speak panahon para lang sa Judah, panahon ni Jeremiah, pero ang iyang kamatuoran timeless. Ang mga kamatuoran nga atong makatunan timeless. Nagtawag ka nato pag susi sa atong kaugalingon o sa atong kasing-kasing. Nabay area sa atong kinabuhi nga nagsalikway ta sa Dios para sa pagsimba ni anang mga created things. Kung ikaw tao nga sama sa panahon ni Jeremiah, nga nagsimba gihapon og Dios, you stand under the boiling pot of judgment, divine judgment. Please do not repeat their mistake. Wa sila motuo sa message ni Jeremiah nga ang Dios magpunish gyud sa sala. They decided that Jeremiah was just making idle threats. Ito nang makitaan sa sunod nga mga chapters. Daghan baga. Jeremiah is the longest book of the entire Bible. Dili ang Psalms, but Jeremiah. Nagtuo ang mga taga Jerusalem, Judah, nga di gyud sila mapukan. If God is the God of the almond tree, His threats of judgment are as certain as His promises of grace. Ang Dios nagtan-aw gayud nga matuman ang iyang mga pulong ug ang iyang mga saad. Sama sa nasinati sa mga katawhan sa Jerusalem, ilang nasinati kini nga klase nga paghukom sa Dios. Around 40 years later. It's a message for us to repent and worship only the true God. Kita nga mga magtotoo, this is also a challenge for us to be bold in proclaiming God's truth. Even if it may be uncomfortable or unpopular. Sama ni Jeremiah, gitawag usab kita sa pag-declare nga adunay paghukom nga moabot. O gitawag kita to faithfully communicate His word to a world that often rejects or distorts it. And let's pray. Father, we thank you, Lord God, that you are a merciful God. But
we are also reminded that you are a holy and a righteous God. Lord, as your people, help us to be faithful in preaching your word of truth. That, Lord, you are not just a loving and a merciful God, but you are a righteous God. And forsaking you by serving other gods or idols is a great rebellion against you. And so, Lord, help us to preach your truth, even if it's unpopular. Help us to live as your people. Dili mahadlokon sa pagkinabuhi nga putlig balaan para kanimo ug sa pagsangyaw sa imo mga pulong. Continue to use this church to preach your truth, that only in the name of Jesus there is forgiveness, there is salvation, there is hope everlasting. Be glorified, Lord God, in our midst. In Jesus' name we pray. Amen.